Kumusta mga kaibigan at kapwa ko mangingisda? Narito na naman ang inyong paboritong mangingisda para magbigay ng panibagong forecast na siguradong makakatulong sa inyong susunod na trip sa pangingisda. Ngayong araw, Pebrero 1, 2026 ay isang espesyal na araw para sa ating mga mangingisda dito sa Pilipinas. Maghanda kayo dahil may mga sorpresa tayong malalaman tungkol sa panahon, kondisyon ng tubig, at syempre, ang kagat ng isda. Tutukan nyo ito dahil sasabihin ko sa inyo kung bakit ang araw na ito ay maaaring maging isa sa mga pinakamabungang araw sa inyong pangingisda, lalo na sa gitna ng pagbabago ng panahon. Mga kaibigan, pag-usapan natin ang ating mga paboritong isda at kung paano natin sila huhulihin ngayong Pebrero 1 para sa mga naghahanap ng dorado, mahi-mahi. Ang Pebrero ay ang simula ng migratory season ng dorado, lalo na sa mga lugar tulad ng Batanes, kahit maging handa kayo sa open waters. Saan hahanapin? Ang mga dorado ay mabilis lumangoy at karaniwang matatagpuan sa bukas na karagatan, lalo na malapit sa mga weed lines, floating debris, or anumang lumulutang na istruktura na maaaring magsilbing tirahan ng maliliit na isda. Hanapin sila sa mga lugar na may malalim na tubig kung saan may mabilis na agos. Ang mainit na temperatura ng tubig na nasa 27 hanggang 28 degrees Celsius ay perpekto para sa kanilang aktibidad. Ano ang gamitin? Gumamit ng medium to heavy spinning or bait casting setup. Ang mga paborito kong pain ay mga artificial lures tulad ng surface poppers, stick baits, or troll lures na ginagaya ang maliit na isda. Ang mga kulay na matingkad tulad ng berde, asul, at pilak ay epektibo. Kung live bait, ang mga maliit na tuna, flying fish, or kahit pusit ay mahusay rin. Para sa mga mahilig sa tilapia, ang tilapia, ang isa sa pinakamaraming isda sa ating mga freshwater bodies, ay palaging aktibo sa mainit na tubig. Saan hahanapin? Sa mga lawa, ilog at dam na may katamtamang lalim. Hanapin sila malapit sa mga kawayanan, water hyacinths, o sa ilalim ng mga tulay at iba pang istruktura na nagbibigay lilim. Gusto nila ang tubig na nasa 27 hanggang 27 hanggang 28 degrees Celsius. Ano ang gamitin? Ang simple at epektibong pamingwit na may float at sinker ang akma. Gamitin ang mga natural na pain tulad ng mais, tinapay, or earthworms. Minsan, ang artificial na pain tulad ng maliliit na soft plastics na ginagaya ang uod ay gumagana rin, lalo na kung malinaw ang tubig. Para sa mga taga-subaybay ng mangrove jack, maya-maya sa bakawan. Ang matatalim na ngipin ng mangrove jack ay palaging isang hamon at ligaya. Saan hahanapin? Sa mga bakawan, estuaries, at mga rocky outcrops. Mahilig sila magtago sa mga istruktura at humabol ng biktima. Ang mainit na tubig at ang kanilang predatory nature ay nagiging dahilan para sila ay maging aktibo. Ano ang gamitin? Gumamit ng medium heavy bait casting or spinning setup na may matibay na leader. Ang mga shallow diving crankbaits, soft plastic paddle tails, o live prawns at small fish ay napaka-epektibo. I-cast malapit sa mga bakawan o sa gilid ng mga bato at i-retrieve ng may pagitan. Ngayon, ating suriin ang mga kondisyon na makakaapekto sa ating pangingisda. Panahon. Ang Pebrero 1, 2026 ay magiging isang mainit na araw. Ang temperatura sa hangin ay inaasahang aabot sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius o 75 hanggang 70 degrees
Fahrenheit. Mayroon tayong bahagyang tsansa ng ulan, nasa 10 hanggang 40% at magiging bahagyang maulap sa maghapon at maaaring maging maulap sa gabi. Ang ganitong init na may katamtamang pagkaulap ay maaaring magpabagal ng kagat ng isda sa tanghali, kaya't itutok ang pangingisda sa umaga at hapon. Ang atmospheric pressure ay inaasahang maging stable, na palaging magandang senyales para sa pangingisda. Temperatura ng tubig. Ang average na temperatura ng tubig sa mga karagatan sa Pilipinas ngayong Pebrero ay nasa 27 hanggang 28 degrees Celsius o 88 degrees Fahrenheit. Ito ang pinakamalamig na buwan sa temperatura ng tubig, pero mainit pa rin ito para sa maraming tropikal na isda. Ang ganitong temperatura ay mainam para sa aktibidad ng mga isda. Ngunit dahil sa pangkalahatang init ng panahon, ang mga isda ay maaaring maghanap ng mas malalim at mas malamig na bahagi ng tubig o mas maging aktibo sa mga oras ng bukang liwayway at takip silim. Phase ng buwan. Mga kaibigan, ito ang isa sa mga pinakainteresanteng bahagi. Ngayong Pebrero 1, 2026 ay isang araw ng buong buwan or full moon. Ang buwan ay may ilaw na halos 100% Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang full moon ay kadalasang nagdudulot ng malakas na agos at pagtaas ng tubig na nagpapataas ng aktibidad ng mga isda, lalo na sa gabi. Maaaring mas malakas ang kanilang paghahanap ng pagkain, kaya't maging handa para sa posibleng magandang kagat ng isda, lalo na sa paligid ng paglubog ng araw at bukang liwayway. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Dahil sa mainit na temperatura ng tubig at ang impluensya ng full moon, ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay inaasahang magiging maganda hanggang napakaganda para sa mga species na hindi sakop ng closed season. Magiging aktibo ang mga predatory species tulad ng dorado at mangrove jack, habang ang tilapia ay mananatiling handa kumagat sa mga karaniwang pain. Tandaan, mayroong closed fishing season para sa sardines, mackerel at herring sa Visayan Sea hanggang Pebrero 15 at sa Zamboanga Peninsula hanggang Marso 1. Kaya't iwasan natin ang mga ito para sa sustainability. Kaya, ang aking forecast para sa Pebrero 1, 2026 ay isang maganda at posibleng napakagandang kagat ng isda. Ang stable na panahon at ang full moon ay magbibigay ng mainam na kondisyon. Bagamat kailangan nating maging matalino sa pagpili ng oras at lokasyon dahil sa init ng araw at mga fishing ban. Sana ay marami kayong nahuling impormasyon. Mga kaibigan, lagi nating tandaan na ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa paghuli ng isda, kundi sa pagtangkilik sa ganda ng kalikasan. Kaya't ni isang buntot, ni isang kaliskis, naway maging masaya at mabunga ang inyong pangingisda. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan. Gusto ko ring malaman ang inyong mga karanasan. Ano ang inyong plano para sa pangingisda ngayong Pebrero? Meron ba kayong lucky charm na pain? I-share nyo sa comments section sa ibaba. Hanggang sa muli, mga kaibigan.